Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. Ngayon ay mag-unbox tayo ng binili kong crystal for collection. At saka sa huling parte ng video ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano mag-cleansing ng crystal. I-explain ko rin kung bakit maganda yung raw na crystal, yung may ugat pa siya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago sa YouTube channel. Please subscribe po, like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So patuloy tayo sa pag-unbox. Alam nyo ba mga migs na maraming naniniwala na ang crystal daw, lalo na pag raw, yung meron pang ugat niya or yung nakadikit pa sa bato, ay buhay daw ito. So isa silang sentient being. Isa na sa mga naniniwala dito ay yung researcher ng Anunnaki na si Billy Carson. So ito mga migs, buksan na natin ha. At para daw na masiguro na buhay talaga yung crystal, ay ingatan daw ito sa pagkuha mula pa sa mga kuweba o kung saan mang lugar ito sumibol. So ito na mga migs, ang daming scotch tape ha. Ang hirap buksan. Pero kalma lang, baby, kalma. Baby, kalma. Yan, ikat na natin. Tagal mapunit eh. Eto na yung ating unang crystal. Clear quartz ito mga mix. Ang clear quartz ay kilala sa pagpapalinis ng aura, o sabihin natin spiritual healing. Yan mga mix, oh, dyan sa gilid. Dapat yung puti na yan, andyan pa yan, kasi yan yung ugat niya. Yang sa ilalim, yun yung bato na pinagdikitan niya. Tulad ng kumukuha ka ng halaman, di ba dapat kasali pa yung lupa para hindi basta-bastang mamatay yung ugat at saka yung mismong halaman. So ayan na siya mga migs, oh. Klarong-klaro naman na nandyan pa yung mga bato. Anyway mga migs, hindi ito for sale ha. Ipiplex ko lang sa inyo kasi para na may idea kayo kung ano yung buhay na crystal. Although yung crystal na nakakat na, malakas pa rin yun. Pero kailangan yung i-charge, kailangan yung itabi sa mga black crystal. Tulad ng mga black tourmaline o di kaya ay black obsidian. Kasi yung black obsidian, tinatransform nila into positive yung negative energy. Ito namang crystal na ganito, so may ugat pa siya. So kaya nilang mag-replenish ng sarili nilang energy. Kasi parang mga halaman din ito eh. Ayon kay Billy Carson, isa itong sentient being. Ang sentient being mga migs, ibig sabihin yan ay buhay na nilalang na nakakaramdam. So ito naman ay yung amethyst. So maganda ito para sa ating mga tamang hinala. So nagbibigay ito ng babala para sa atin. At nagpapalakas din ito ng spiritual ability. Yan, no? Andyan pa yung bato na pinagdikitan niya. So ibig sabihin intact pa yung ugat. Siguro yung ito yung nasa gitna. So ito yung klarong-klarong buhay. Kasi nakikita naman eh. Yan, no? So kumpleto pa yung bato na pinagdikitan niya. So hindi pa siya talagang natanggal. So ganito ang pagkilala ng buhay na crystal. Hindi ito tulad ng ibang mga mutya na sinasabi nila nakapulot ka lang ng kung ano-anong mga bagay na kakaiba yung hitsura at saka kulay, sasabihin mutya na. Ang crystal po ay totoo, tunay at subok na ng mga sidekick practitioner. So ito yung pang collection ko mga migs, not for sale. Tulad ng sabi ko kanina, pwede naman na bumili kayo ng nakakat na crystal or nakabilog na siya or kung ano ng shape. Basta meron kayong pang charge tulad ng black tourmaline. Tapos cleansing, iba yung cleansing ng crystal kaysa cleansing ng leklay. Baka meron na namang ibang mga ugok dyan na sasabihin pareho lang. Kasi yung iba nga nagtatanong sa akin, may napulot sila mga bato kung ano-ano pang mga sinasabi nilang omo. Pwede ba daw na yung proseso ng cleansing ay pareho sa leklay? Hindi naman leklay yun. Gamitin yung mga common sense nyo. Pag hindi leklay, huwag nyong gamitin yung
cleansing method ng leklay. Ito po yung paraan kung paano mag-cleansing. Ang unang kailangan nyo ay mangkok o di kaya tabo na lagyan ng asin. Kasi doon nyo ibababad yung kristal. Dapat naka-gloves kayo kasi hindi pwedeng hawakan yung tubig na may asin. Punong-puno yun ng negative energy. Ihigupin nyo ng tubig na may asin. Siya nga pala, yung rock salt ang gamitin nyo huwag yung iodized salt. Kasi yung iodized salt, napakailaman na yun ng tao na process na yun. So yung rock salt talaga, yung sinauna. Nabibili yan sa mga tindahan, sa mga sari-sari store. Basta wag lang iodized salt. Pwede rin Himalayan salt pero mahal yon. Pagkatapos nyong ibabad yung kristal sa asin na may tubig, hugasan nyo ito sa tubig na dumadaloy. Tulad ng mga ilog, ganon. Sigurado ako may magtatanong, bro, wala namang ilog sa amin. So doon kayo maghugas ng inyong kristal sa gripo. Pero dapat yung gripo nyo tulad ng gripo na may lababo, kasi yung lababo naman may tatapunan nyo ng tubig, di ba? May dadaluyan nyo ng tubig. Huwag yung sa gripo na naka-stagnant lang yung tubig pagtapos nyo maghugas, kasi yung pinaghugasan nyo, punong-puno yun ng negative energy. Kung hindi dumadaloy yun, naka-stagnant lang yung doon mamamahay yung negative energy. Maaari yung pamahayan ng mga lamang lupa, mga negative entity. So dapat yung gripo na paghugasan nyo, meron yung drainage na papunta sa kanal o sa anumang drainage system na meron kayo. Sample ng kristal na kwintas ko. So ito yung sinusuot ko pag masama yung pakiramdam ko. Ang kaibahan lang dito ay dito siya tumubo sa leklay. Yan So kombinasyon siya. Leklay at saka kristal. Yan. Actually may nakabili sa akin ito ng isang piraso. Leklay na may kristal na tumubo. So buhay na buhay 'yon kasi doon siya tumubo sa leklay hindi siya nabasag. So hindi siya kinat or hinati. Tulad nito. So yung mga ugat niya nandoon pa yan sa leklay. So kombinasyon na siya. So sa nakabili sa akin ng ganito, swerte na swerte kayo. Kasi yung mga paparating na ganito hindi ko na ibebenta. Collection ko na. Kahit ito hindi ko ibebenta ito. Pakita ko lang sa inyo, sample lang. So sa akin na to. Ito yung sinusuot ko. Yan. Pakita ko lang sa inyo para flex natin at ma-inspire kayo na mag-collection din. So ayun mga migs, maraming salamat sa pagpanood and please subscribe po at paki-share ito sa mga kilala nyo. So yun lang po. Thank you.